So ito po yung final na activities ngayon ng Miss Universe 2025 matapos yung kanilang pagpunta doon sa isang Blue Elephant Restaurant. Kanina dito naman sila at isa sa isang video shooting or pictorials ng isang sponsor, at nakita nyo na sumakay sila dito sa escalator pababa at naka-white itong si Atisa Manalo. Pero may mga napapansin kasi ang ating mga netizen na tila ba sila ay nadidisappoint dito sa styling ni Atisa. Bakit daw paulit-ulit na lang? Bakit wala daw siyang mga pasabog dito sa kanyang mga isinusuot katulad doon kay Emma Tiglao? So marami rin ang mga nadidisappoint somehow dito sa styling ni Atisa, to the point na inaakusahan na itong kanyang glam team or yung kanyang wardrobe na sinasabotahe daw itong ating candidate dito sa Miss Universe 2025. So sabi dito kasi ang impression ng mga tao dito sa kanyang suot kanina na kung saan is para daw nakabistida itong si Atisa na parang attend lang ng kasal or ng binyag. So hindi pa rin maiwasan na merong negatibong komento dito sa kanyang mga isinusuot, despite na nai-represent naman ni Atisa ng maayos ang ating bansa. At bibigyan natin ng reaksyon itong naging comment ng isang netizen doon sa isang reels na pinapakita itong sinuot ni Atisa ngayong araw sa day 5 nila, na kung saan is naka white plain siya yung kanyang isinuot. Seriously, but it seems like her outfit choice is a hit or miss. The arrival outfit and this one is so bland. The color choices, especially wearing white or pale color in succession, is quite boring. It gives her a low vibing appeal. I hope her team is not sabotaging her. Please step up your game, guys. The know when to pick strategy has not worked before and will never work this time against those very competitive, gorgeous, show-stopping ladies. They will eat her up if Atisa's team will not spice things up for her. So ito yung very serious na comment doon sa isang post sa shorts na kung saan I believe na worth it na bigyan natin ng reaksyon mga kapolitika, kasi to the point na sinasabi na pinagsususpetsahan niya itong team ni Atisa na sinasabotahe daw itong ating candidate dito sa Miss Universe 2025. So siguro kung ito ay mabasa man, marinig or mapanood man ito ng team ni Atisa dito sa Miss Universe 2025, kasi sabi nga doon sa interview ng isa sa mga artist niya is wala silang know when to pick strategy. So kailangan na everyday is 100% peak yung ipapakita nilang technique or strategy, bihisan itong si Atisa Manalo. So apparently is hindi pa naman ito talaga yung kung saan magbabase yung mga judges. Ito ay parang ma-enjoy lang ng mga candidates or ng mga representatives ang Thailand, dahil ito ay part doon sa binayaran sa franchise ng Miss Universe para sumali dito sa kanilang kompetisyon. So yung totoong laban talaga I believe is andun sa mga sinasabi na criteria, yung kikilalanin kanila dito sa personal interview. So doon dapat magpakitang gilas itong ating kandidata. So my point is, wag munang mag-worry ngayon, kasi ito ay part lang naman ng mga activities sila mga kapolitika. Iba ito doon sa Miss Grand na araw-araw sila is binibigyan ng score according doon kay Teresa. So itong Miss Universe is magbase lang talaga doon sila sa interview, sa swimsuit, sa natkos at dito sa evening gown competition. So lagi nating inuulit-ulit ito mga kapolitika para makarating sa kailang mensahe na some of our netizens is nadidisappoint nga dito sa mga paulit-ulit na disenyo at kulay ng sinusuot ni Atisa. So siguro is makikita natin yung mga improvement sa mga sunod na araw. Although merong mga positibo, of course, i-balance din natin mga kapolitika yung pulso, yung mga opinion at yung mga sinasabi ng ating mga netizen. Merong mga positibo tayo na sinasabi at yung ating mga netizen dito kay Atisa sa kanyang mga daily looks, pero hindi rin natin pwedeng i-disregard yung mga tinatawag na constructive criticism. Okay? So yun ang ating reaksyon dito sa sinasabi ng ating mga netizen. Siguro is hindi naman siguro sinasabotahe itong ating candidate mga kapolitika, kasi si Atisa mismo ay alam niya kung ano yung nakakabuti or ano yung bagay sa kanyang sutin, kasi ang sabi nga ng kanyang staff ay every
sinusuot ni Atisa, every design, every makeup niya is meron siyang touch na sa tingin niya ay yun ang bagay sa kanya or maganda sa kanyang para sa for that certain activity. So siguro ay abangan natin yung mga isusuot ni Atisa at yung mga kulay, mga design niya sa mga susunod na araw, at kung ganun pa rin ang makikita natin, siguro ito na yung time na magbibigay tayo ng suggestion or ng recommendation sa kanyang team. Kasi totoo naman, aminin natin sa hindi, marami talagang malalakas ngayon na mga kandidata at na-mention natin ito doon sa ating mga naunang video na kahit yung even yung mga hindi powerhouse na bansa ay malaki ang kanilang potensyal na nakikita natin. Okay, so hindi dapat pwede ring kalmado itong si Atisa o magkumpiyansa dahil di natin alam ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. At tanging kapalaran lang talaga ang makapagsasabi kung ano ang magiging ranking, ano ang naghihintay kay Atisa manalo dito sa Miss Universe 2025. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinasabi ng ating mga netizen na parang nasabotahe daw itong si Atisa at kinakailangan daw niyang mag-step up kasama ang kanyang team dito sa mga sinusuot niya, sa mga disenyo at sa kulay ng kanyang mga damit. Kayo po ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.